Deacon Virgilio Oliveria. Ayan, Ate Virgil. Maraming salamat po sa pagkakalaw nyo. Bulaklak para po sa ating Panginoon. Okay, may pagkakalaw tayo sa mga birthdays ngayong pong November. Po, November 9. Ngayon po mismo. Binabati po natin si Brother Perry Alayon. November 9. Kasabay po niya, November 9 din, si Brother Ezekiel Olio. Ayan. Ako po na yan, kaya Edwin, ano po? At nasunod po niya, November 10, binabati po natin si Brother Noel Marquez. Happy birthday po, November 10, Brother Noel Marquez. Nasunod po niya, November 12, ayan, binabati po natin si Maverick Arnanan. Maverick, happy birthday po, November 12. Ayan, sunod naman po, November 15. Ayan. Nabati natin si Brother James Benaventura ba si James? Benaventura. Galeo. Okay po, namalimutan ko lahat. Happy birthday po, Brother James De Leon. Ayan. Yung kakandem ko yan sa visitation. Okay, naku naman po tayo. Ay, welcome po natin. Ayan po. Welcome back po si Brother Devin and Sister Liza. Ayan po talaga, pagkakalaga ng mga Christian talagang church po agad ang pinupuntahan ito. Amen. At welcome po natin ang bawat isa. Lumayo na po tayo lahat. Kaya po natin ang mga bagong daling po. Ang ating po mga kapatiran. Okay, gawin po natin ang ating welcome song. You're so welcome. You're so welcome. There's a peace God welcome me. You're so welcome. You're so welcome. There's a peace God Amen. Maraming salamat po sa Panginoon at nandito po kayo lahat. Ano po? Alam po kahit kayo ay nag-aalala, kahit kayo ay may iniisip, nakakarating na bagyo, pero nananalig yung pagmamahal niyo sa Panginoon. Ano po? And bless you mga kapatid sa lahat ng nandito. Ano po? At dadaos po natin ang ating worship. Ano po? At salamat po sa Panginoon dahil medyo hindi pa naman ganun ang kasangkanin po. So, ang dating po ng bagyo ay mamayang gabi. Ahataw po yan madaling araw. Kaya maging ready po kayo. Mamaya po hapon ay cancel na rin po yung ating fellowship para maghanda pa rin kayo sa bahay. Pati yung gospel hour po natin. At yun po yung ating schedule. Yung pong araw na ito, hindi po
talagang ang Pilipinas po ay daanan ng bagyo. Yan. Taon-taon po talaga yan. Ano? Ang tanging lang natin magagawa, ipanalangin po na ang bagyo ito ay humina at hindi na masyadong makapanalasa, hindi lang sa lugar natin sa Bataan, hindi siyempre sa buong bansa. No? Malaking range niya eh. Akala mo, Yolanda ang dating. No? So yan po yung maaari natin panalangin. Mamaya sabay-sabay po tayo panalangin sa ating mga devotion na bagyo ito na si Juan ay humina naman po. No? Para naman na ma-spare naman yung ating bansa. Sunod-sunod ang pagdaan talaga ng mga bagyo po. Okay, so happy birthday po sa mga nag-birthday. Advance man yan, belated. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nag-birthday ng November. No? Yung kapatid po si Lisa, nag-birthday din po yun noong November 4. Happy birthday po sa aking kapatid. No? At salamat po sa lahat na nag-pray sa kanya kasi po ay naoperahan din naman din po siya. Pag-pray natin patuloy ang kanyang paggaling. At pag-pray din natin yung iba natin mga may sakit. Sila tatay din, sila nanay ka na, masakit ang tuhod, ano po. Pag-pray po natin sila na sila ay mabilis na gumaling. At sa lahat ng ating mga kapatid na may sakit ngayon, ay bigyan po sila ng kagalingan ng Panginoon. So sa ating mga pagkabalita, sa araw na ito, dadala sa atin yung ating presidente ng IBMF, si Pastor Rigor Bacane, kasama yung ilang kapatiran natin ng attorney. Speaker po siya ngayon sa Pilar at sasamantalayan na niya ang pagdalaw dito. Gusto niya kakausap yung attorney natin, yung si Attorney de Rivera. Kaya lang, siyempre po, hindi naman masabi yung panahon, hindi rin makasagot ng kasiguraduhan yung attorney. May nasikaso din po yun, at busy din. Sabi niya, possible na lang, maka-online. So, yun na lang po yung i-ayos natin. Nawa, huwag mawala naman ng power. Pag mawala naman ng power, wala rin online. Para lang po magkakausap sa ating doon po sa sinasagot nating demanda na binigay po sa atin. So, inaayos na po yan at nangangalap lang po kami ng mga testimonies. Nakapagbigay na po sila ng Merle, si Tatay Rene. Inaayos na po yung attorney, yung ating kasagutan. At siyempre po, pinapatunayan natin ang iglesia ito ay ipinagamit talaga sa atin at maayos naman po tayo na nandito kasi na rin ang nag-allow. Siyempre po, ang pinaglalaban natin ay yung gawain ng Panginoon na hindi nila ganoon pa. Yun ang ayaw po sila. At yung bagay na yun, hindi naman basta-basta isinusuko. Ganun po yun. So, siyempre po, kailangan lang natin sagutin ano naman yung mga dumarating na summon o demanda sa atin. Isa lang ang alam po, wala po tayong ginagawang masama. Isa lang po alam ko, nagkakawain lang po tayo dito na siyang itinalaga ng Diyos na gawin po natin. Yun lang po yung akin. At yun po ang stand natin. Dahil may gawain dito, tuloy pa rin ang gawain po. Yun lang po yung tinitindigan ko. Bakit po tayo nanatilig sa service sa lugar na ito. So, yun naman po mga kapitid, nawa sa maghapon na ito ay maging maayos pa rin ang panahon at lalong-lalo na hanggang sa ating pag-uwi. At yun po yung ating mga latest na ginagawa para sa ating gawain. Salamat din po sa lahat ng nag-visitation kahapon. Kahit na siguro ang baruan, nandun sila, nagtuturo ng mga bata at nasa lang po i-report ito sa pamagitan ng ating vice chair, si Brother Sito. Report nga po ulit. Amen. Sa biyaya po ng Panginoon ay inulit po namin ang station by Study kahapon. At nakikiramdaman po yung panahon, maayos naman po, napakainit kahapon.
ating lugar. Sasama si Leonardo. Kasama po sila Atigya at si Ate Arian, si Kuya James. Sila yung mga nakasama ng Kuya kami. Meron pa ba tayo nalimutan doon? Yan, si Kuya Leonard naman kasama ko sa Urani. At saka si Ma'am Jonah May. Si Kuya Leonard po naturo sa mga bata kahapon. Kasama ko po si Ate Lita kahapon. Bible study rin kami Tatay Alejo kahapon. So, biyaya po ng Panginoon na maganda po ang naging result po ng Bible study sa pagtuturo sa mga bata. Doon na ito yung mga mapayapa po kami nakapos. So, yun po ang aming naging visitation. Ano po? Amen po, salamat po sa ating mission chair po. Pray po, Panginoon. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain ngayon ng pagpupuri, pagsamba, ng mga pong bagay na makahanggang sa gawain ay sumadali po muna ng iwanan at itoon ang ating pansin sa ating Panginoon Diyos. Tawagin na po natin ang ating praise and worship team para po sa pag-aawit sa Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at sama-sama po tayo magpuri at sumamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Amen. Gumagaman po umaraw. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Because this day the Lord has made. So let us rejoice Him. Let us all praise Him and glorify Him. Palakpak po natin ang ating mga kamay.
natin siyang awitan. Patuloy po natin siyang purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin. Patuloy po natin katapuin ang ating Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa kabila ng malakas na bagyo na parating, kami po ay narito sumasamba sa inyong harapan. Sapagkat kami ay naniniwala na ikaw na Diyos namin ay mas malaki kaysa sa bagyo. We trust you, Lord. We trust your power. Walang bagyo ang hindi mo kayang kontrolin. Walang problema ang hindi mo kayang lutasin. Walang sakit ang hindi mo kayang paghalingin. Lahat ng bagay, Panginoon, ay magiging posible basta't kami ay magtitiwala lamang sa iyo. Kami po ay buong pusong nagtitiwala, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin, na ikaw ay mas malaki sa anumang bagay, Panginoon, at walang higit makakapantay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo sa amin. Salamat sa buhay, salamat sa pag-asa, salamat, Panginoon, sa mga kasagutan, Panginoon, sa aming mga dalangin. Salamat, Panginoon, sa hindi pagbigo sa amin. Tunay, Panginoon, na ikaw ay tapat. Tunay, Panginoon, na ikaw makapangyarihan. Tunay, Panginoon, na ikaw ay mabuti. Tunay, Panginoon, ang pagmamahal mo ay wagas at walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust In God, my Savior, the one who will never fail. He will
serve. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in Kahit ko'y manalangin. Ano na Diyos, tuloy kami nagtitiwala sa iyo sa umaga ito. Sa ilalim ng lalagap, pananampalataya, paninindigan, Panginoon, ng aming paniniwala. Salamat po, Diyos, sa aming mga kapatid na dinamay natin ng Panginoon. Sumamba, umuri, umakilak sa iyong pangalan, Panginoon. O banal na Diyos, tinataas namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Sinasamba namin ang iyong pangalan. Pinababa po namin ang aming mga sarili, Panginoon. Sa bawat bahagi ng gawain ito, ikaw ang siyang pagmataas, Panginoon. Sa bawat lalaki at babae, tatayo mo, makapurihan ang iyong pangalan, Panginoon. O Diyos, salamat po sa pag-aadya mo sa amin. Nakating kami ng malulhati sa bahay sa pangit ito, Panginoon. Palain mo rin, Panginoon, mga kapatid namin na nakatugon sa live stream. Magpalain mo sila sa kanilang pagtungkay, Panginoon. Kailangan din namin ang aming mga kapastoral na naglalakbay ngayon kung sa nila, natin mo sila, Panginoon. Ating po sila ng malulhati at makausap po namin sila. At din, Panginoon, patuloy namin ilapit sa iyo, Panginoon. Kalagayan ng aming iglesia, Panginoon. Murahan mo po ang bigyan ng talino, aming tatay ang abogado, Panginoon. Maayos po ang kanyang puso, kaisipan. Lalo na judge na titimbang sa mga gawain dito, Panginoon. Bigyan mo po sila na unawa sa kanilang puso patungkol sa kahalagahan ng iyong gawain, Panginoon. O Diyos, kailangan din namin sa patuloy ang aming sinusibayan sa paparating na bagyo. Ay dalangin namin ang bagyong ito ay bumina sa pangalan ni Jesus upang siya hindi na makapanalasa sa bansang ito, Panginoon. Dalangin namin ang bagyong ito ay matunaw, Panginoon, bago dumating dito sa aming bansa. Patuloy mo kami pagkadya, Panginoon. Pagawan may pag-aalala sa aming puso, pangamba. Ngunit narito po kami, Panginoon. Natin niyo po kami sa samahan sa buong maghapon na ito, Panginoon. Samahan po kami sa aming gawa. Dalangin din namin sa iyo ang lahat ng iglesia na nagsasagawa ngayon ng ganitong gawain. Naming kapananampalataya, pagpalain mo rin sila, Panginoon. Bigyan mo po ng kapangyarihan ng lalaki ni Tatay.
O Diyos, sa iyo po namin pinagtitiwala ang lahat ng bagay. Tuloy ka namin pinagpupurihan, pinasasalamatan sa lahat ng bagay. Aking pong pinagtitiwala sa iyo, gawain ito. Kung aming samot na langit, sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaya naman po ang lahat ang magsiawit. Awitin po natin sa Diyos ang walhati. Awitin po natin lahat ng stropa. At sa huli po ay makikita nyo. Sa Diyos ang walhati. May po tayo
1 down to 12 ang ating pagsasabihan. Kayo po ay nakapunta ng basahin. Kaya natin ang nasusulat sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, Talata 1. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang siglain ng araw-araw ng Kristo na tayo ng pagtuloy sa katsakdalan na huwag natin ilagay ng muli ang pinagsasalita ng pagsisisi sa mga patay ng buwa at ng pananampalataya sa Diyos.
take away my fears. I hear them all sharing this newfound conviction in them. Are you all that they make you to be? And just one more question. Allow me this question. Could you be Messiah? Please be Messiah to me. Now I've been looking for someone like you, and I'm so tired. I'm tired. I've read every book. I've sung every song. My mind may be right, but my heart feels so wrong. Tell me, how much longer can my life go on? Which way will the roads lead where I belong? Are you forgiver of my most unknown secrets? Provider of all that I need. Could you be brother to the one who knows better? You now stand when all this is over. All the thunder and lightning, in the daylight, just what we like to see. The answers to my question, to all of my questions. Could you be Messiah to me? You be Messiah to me. You be Messiah. Please be Messiah to me. Sa Diyos po.
world's only Savior. Jesus, what a wonderful name. Jesus, what a wonderful Nag-walk out kayo sa nakasama. Amen. Salamat po sa ating family singers. Ano po? Sa pangunang po ng Oliver Young family, ano? Din ang Rodriguez at saka Sanchez. Ano? Salamat po sa inyo. Salamat din po sa ating special number na si Kuya Froilan. Matagal ko lang din narinig si Kuya Froilan. Gabihan mo kanta mo, Kuya Froilan. Amen. Salamat po. So, nami-miss natin yung mga boses there, mga honor po. At may mga ano po sila sa pag-awit. Salamat din po sa ating choir na umawit kanina, mga inang-ipon. Salamat din sa praise and worship team. Sa lahat po ng may bahagi sa ating gawain ngayon sa ating pulito. Amen. Di na po tayo papakatagal. Dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 6, binasa natin ang verse 1 to 12. At babasahin ko lang po ang tatlong verse. Makikita yun po tayong lahat. Ano po? Para po sa pagbasa ng ating maraming kasulatan. Hebrews chapter 6, verse 10, 11, and 12. Ganito po ang sinasabi, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. And we desire that every one of you to shew the same diligence, to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Kaya po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patuloy niyo po kami pagkadya sa parating ng bagyo, Panginoon. Ayos po ang panahon sa natapos po kami hanggang sa parating ng at ano rin patuloy ang aming mga officers na nandun yan sa nagsimular. Ayos po, ang patuloy ang buong kami. Siya po kami na po ng pasalamat. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Ikaw ang siya kami magsilbing guro, Panginoon. Sapagkat di namin ito maunawaan, hindi mo po kami sasama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsilbing. The author of Hebrew is encouraging those who really work for God and not serving in words only. Yung author, ibigay bilang ito kay Pablo. Pero sa pag-aaral, hindi naman binanggit si Pablo talaga. Maaaring meron din ang pagkakampi natin dyan. Maaaring si Ananias. Sila po yung ang address po nito sa mga Hebrew Christians o ang pamilya in the Old Testament kasi yan yung mga Kristiyanong naligtas mula sa mga religion ng Judaism. He's talking about all those Christians who really work for God, not serving in words only. Those people are being slothful to the ministry that never met the expectations of being a follower of God and heirs to inherit the promises.
He is talking about those busybodies. Story niyo po yung busybodies. Busy sa body. Now, when we say busybodies, may pinag-uukulan ng pansin bukod sa dapat bigyan ng pansin. He's talking about those busybodies in the church that never reached out in the spiritual maturity. Always relying on and talking about the first principles of the doctrine of Christ, but the end result for them are only dead works. Kasi po, natamuan to ng mga membrong ito ng Old Testament times, sa mga magagaling sila sa Old Testament book, mga itinuro sa kanila sa Judaism, they are all knowledgeable. Magagaling po sila. Alam nga nila ang lahat ng doktrina na ituro sa kanila. Problema, wala sila. Ano sabi? They have the dead works. Pero gagaling. Alam ang bautismo, alam ang repentance, alam ang resurrection, alam ang lahat ng katuruan sa Biblia, pero meron siya, dead works. Yun ang pag-usap ni Pablo. Kaya sabi niya sa Hebrews 6:1, yung first verse, merong usap sa una pa, sabi niya, therefore, sabi niya, therefore, marami ng pinagdaan usap niya. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Maraming member, magaling sa doktrina, magaling sa aral, magaling sa katuruan. Pero nananatili lang siya doon. Hindi siya umuusok. Sabi ni Pablo dito, go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hindi lumilitaw na walang kwenta ang mga unang doktrina. Foundation kaya eh. Ang problema ng mga tao ito, hindi na umalis sa foundation. Ang kaalaman niya, nanatili na lang doon. Kung sa nag-aaral, tinuruan mo na ng addition, multiplication, subtraction, mga 4 basic operation. Pero hindi umabot dun sa problem solving. Hindi umabot sa analysis. Hindi umabot sa calculus. Hindi umabot sa integers. Hindi umabot sa difficult things. Hindi niya masolve. Ang gano'n siya sa basic operations. Foundation yun eh. Kung hanggang ngayon, ang dala-dala natin, foundation, walang problema. Pero kung nanatili ka lang sa foundation, you're not getting mature. You cannot even judge or you cannot even discern things if they are right or wrong. You are just relying on the opinion of others. You are just listening to those concerns of others, but you don't have your own self-judgment. It means you are not getting into maturity. Yun ang kinakausap ni Pablo. Sabi niya, living. Iwanan niyo na yan. Go into perfection. Go into maturity. Yun ang pinagpahiwatig ni Pablo. These are the people who only hear the words but didn't really understand. They were once enlightened, tasted the word, and even partakers of the Holy Spirit, but not come into a decision to be a follower of Christ. Dami ng nalaman, ang dami ng natutunan, ang dami ng mga gawain na sinamahan, he even more, and she
even moved by the Holy Spirit, but these people did not come into a decision. Yun ang naging problema. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 4, "For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the power of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance. Seeing they crucify unto themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame." Alam niyo, napakahirap ng isang tao nakapasok na dito, narinig na niya ang gospel, halos naging member na siya ng church, napag-aralan niya ang mga doktrina, halos imove na siya ng Holy Spirit, pero hindi siya dumating sa desisyon. Ang hirap ng ayusin niya. Kasi nakita niya yung katotohanan eh. At hindi siya dumiretso. Ano ang gagawin mo sa tao na yun? Kaya sabi dito, "For it is impossible for them." Katotohanan na yung nakita niya, isang pakukuha ng katotohanan iba yan. Those are the kind of people Paul is talking about. Magaling, maayos, maalam, pero walang buhay. Mga kapatid, mahalaga sa Panginoon ang may buhay. Unang tanong, may pagbabago ba sa ating sarili? May nangyari ba? Meron na pagbabago? Ganito pa rin ba ako mag-isip? Nasa unang doktrina parang din ba ako? Na hanggang ngayon, hindi ko masolusyonan yung mga bagay na hindi ko madesisyonan. But we, who are truly saved, we are using the first principle of the doctrine of Christ to bear good fruits and show what is expected. Sa tao namang seryoso, na nauunawaan ng salita ng Diyos, naging kapakipakinabang sa Kanya ang mga first principles or first doctrine of Christ. Kung nagpapasa kayo ng 100 lesson at na-master nyo na yun, very good. Ang galing ng mga young people natin. Ilang beses na nilang dinaanan ng 100 Bible lessons, halos na-master na nila. But what comes next? Fruits! Yun na yung kasunod dapat. Nakikita na sa aksyon, nakikita na sa pananalita, nakikita na sa paninindigan, nakikita na sa pagdedesisyon. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka makapagdesisyon ng tama, yun, getting into maturity. Ikaw ang kinakausap ni Paulo. Sabi ng Hebrews 6:7, "For the earth which drinketh in the rain." Kasi yung salita ng Diyos, tinulad sa ulan. Di ba? Pag umuulan, sabi natin, "Oh, blessing." Tinuturo natin na ang ulan ay isang itinulad sa salita ng Diyos na bumasa sa lupa. Anong ina-expect? May tutubo. Sabi dito, "For the earth which drinketh in the rain that cometh up upon it, and bringeth forth herbs." Ano sabi? "And bringeth forth herbs that meet for them by whom it is dressed." Kaya nga nagpaulan ng Panginoon para matubuan ng mga halaman ng lupa. Bakit paulan ng paulan ng salita ng Diyos sa'yo? Walang tumutubo. Yun yung problema ng mga taong kinakausap ni Panginoon. Receive blessing from God. Blessing yun eh. Pero yung blessing na binibigay, no fruit at all.
Now, being the servant of God, our work is routine. Am I correct? We're doing this every week. We're doing rehearsals every Saturday. We're doing prayer meeting every Wednesday. We pray the same prayer. We sing the same song. We do all of those things. That is routinary. We are doing things repeatedly. But why are we kept on doing it? But then, what is the reason why we're still here? Bakit kayo nandito? Ano ba ang rason ninyo? What is the reason why you are serving until now? Tagal-tagal nyo, pero tuloy-tuloy pa rin kayo. Nagsiserve pa rin kayo. Ano ba ang rason ninyo? What triggers you to continue every day? Wala namang hindi mahirap. Lahat naman yan mahirap. Mahirap ang bisnesyo. Mahirap ang witness sa labas. Mahirap maghanap ng taong tuturuan. Mahirap lahat ng ginagawa natin. Pero why you're doing it continuously? The Bible has the answer. It is because we have that kind of work called the labor of love. Labor of love. This is the only way that you can maintain your passion and work in the ministry. Without this, everything will be a burden and it will fall away. So let us serve God with our labor of love. You know, if you don't have this, hindi ka tataka. Mapapagod ka. Malamang, hindi ko alam sa kapupunta. Ito lang ang tanging paraan upang makapanatili tayo sa Panginoon. Lalo na sa paglilingkod. Our labor of love. This is the only way or the right way to serve God. So let us serve Him with our labor of love. Number one, because labor of love is doing service out of the way hard. Inoobserbahan ko yung mga kasama ko sa council. Pahirap yung trabaho nila. Mula doon sa treasurer, yung secretary, dahil papel na ginagawa, nagiging sophisticated na kasi nakakomply na tayo sa gobyerno, sa BIR, nakakomply na tayo doon sa mga legal ways. Naku, hindi dahil sa kanila, mahirapan tayo mag-comply. Meron kayo gawin nun. Resolution, whereas, mahirapan tayo gawin nun. Minutes of the meeting, pakikipag-usap sa mga tao, pakikipag-deal. Sabi ko nga, blessing sa Panginoon, na nakasama ko mga kapatid na ito sa council, o kayo na church ngayon. Kung dumating ang problema nito nung una pa, sabog agad. Pero hindi. Hinahanda na rin tayo ng Diyos. Dumating ang bagay na ito na kahit pa paano, hinahanda na rin tayo ng Diyos. Na tayo ay pare-pareho gustong maglingkod lang sa Panginoon at nagkakaisa. Binigyan ako ng mga
tao. Kaya tayo nagpapatuloy. And one day, ang nakikita ko, wala silang sweldo. Walang support. Nalilipasan pa ng mga gutom. But they are still there. Being patient. Bibigay ng oras. Imbis na personal ang buhay na nila, inaas-kaso na nila, lakad dito, lakad doon. One thing I observe, they have that kind of service. The labor of God. Yung mga nagbibisita, alam nyo ba, madaling gawain niya? Magbibilad ka sa araw, tagal mo pinapuputi ang iyong putis. Tayo ko pong pamato para lang mag-beauty ko. Pero lalang kaya, lalang. Because they have that kind of attitude. It is the labor of love. Because labor of love is doing service out of the willing heart. Anong sabi ng Colossians 3:23? And whatsoever you do it heartily. Saan galing? Sa puso. Do it heartily as to the Lord and not unto men. Paulit-ulit mong ginagawa, linggo-linggo, ito uli yung gagawin, Miyerkules, ito uli yung gagawin. Pero bakit di ka nagsasawa? Kasi mahal mo ang Panginoon. You're doing it from the heart. Bakit? Nagsawa na ba kayong hainin yung mga anak niyo? Hanggang ngayon, hinahatiin na yun. Pero paulit-ulit yung ginagawa. Nagsawa na ba kayong ipagluto sila? Iniisip mo pa ka kung anong favorite niyang ulam. Anong gulay yun eh? Iisip mo pa kung ano yung ulit-ulit mong ginagawa. Hindi ka nagsasawa. Why? Because you love your children. You love your family. Kasi kahit na matigas ang ulo ng asawa mo, nandun ka pa rin. Bakit? Mahal mo yung asawa mo eh. Doing service out of the willing heart. Pag wala ka yan, anim na buwan ka lang sa church, no, hindi ka natatakal. Service from the heart is the desire of the one who is renewed by the Holy Spirit. Yung mga taong pinago ng Diyos, kinausap ng Diyos, naramdaman ng Espiritu Santo at nilanggap si Kristo, nag-decide na sumunod kay Kristo, yan lang ang magkakaroon niyan. Meron silang labor of love. Hindi mo sila inuutusan, pero naglalabas ng pera, naglalabas ng oras, naglalabas ng mga bagay para ilaandon sa mga tao, sa mga nangangailangan. Hindi mo sila inuutusan, pero ginagawa nila. I've said, those people who are only renewed by the Spirit, who gradually change a person into a human conformed to Christ, and His work relies on the commandment of the Lord to love your neighbor as thyself. Tinuruan tayo ng Diyos eh. Itinuturo talaga yan. Sino nagturo? Ang Panginoon sa Kristo. Di ba may tanong-tanong sa kanila, mga Pariseo at Eskriba, Panginoong Jesus, ano po ang pinakamahalakang utos? Ano sagot ni Jesus? Jesus said unto him, thou shalt love, anong sinabi? L-O-V-E. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Pero bago yun, may una siyang sinabi. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Kasi hindi mo magagawa yung pangalawa na hindi mo ginawa yung una. Anong una? Love the Lord thy God. Sino kasunod?
Love thy neighbor as thyself. You cannot do the second one without doing the first one. They are prerequisite. Sino nagturo? Yung Panginoon natin. Kaya meron tayo niya. Buti na lang tinuruan tayo. Kung hindi, wala na ako siguro kasama ngayon. No? Alam ko, binago kayo ng Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Meron pa, isang halimbawa. 2 Corinthians chapter 8, verse 3. Ito yung sitwasyon na naghihirap ang Jerusalem, nagkakaroon ng kagutom, at maraming tao na nangangailangan. Anong ginawa ng mga taga-Macedonia? Nagtulong-tulong sila. Dito na lang simula yung salita. When you give as purpose in your heart, actually, it is not an offering to the Lord. It is an amount of money you have purpose in your heart to help others. It is not an offering for God. Yun ang pinagmulan niyan. Ginamit lang sa mga church as he purpose in his heart. Kasi kung ano lang matutok ko, yun lang ibibigay mo. Yun ba yung purpose? Naka-plan po yan. Kung may plan ang mga hinuhulugan, may mga plan yan eh. Ay sa Panginoon, naka-plan na yan. May amount na ka sa Panginoon, 10%. Yung asing purpose in his heart, that is an amount to helping others. It is not an offering for God. Diyan nagsimula yun. Nakaplan ng Panginoon. Meron siyang plan. Ang naintindihan ng member, o ano nga pakapanan sa bulsa niya, iyon yung purpose of the heart niya. No. Malayo. Hindi po ganun. That's it. Labor of love, doing service out of the will. Number 2. Labor of love is doing service in the name of the Lord. Sinong binibigyan mo ng tulong? Panginoong Jesus. Yun talagang totoong tagasunod. Hindi niya yung ginagawa para sa sarili niya kasakatan. Hindi niya yung ginagawa para siya ay makilala. Hindi niya yung ginagawa dahil kailangan lang gawin. Ako, may kausap ako, nasa reunion ako. May sakit siyang babae, kaklase ko. Meron siyang karamdaman. Bumaba pa buhay niya. Sabi niya, pinagbigyan nga ako ng Diyos, sabi niya. Kaya nga, pinaglilingkuran ko siya ngayon eh. Kaya nga ako nagbibigay. Nagdala nga ako ng mga pamigay doon sa mga ita. Sabi niya, kahon-kahon yun, dinala namin. Kasi, pinagaling ako ng Diyos eh. Sabi ko sa isip ko, paano kung hindi ka pinagaling? Bakit niya ginagawa? Kasi grateful siya, di ba? Ay kung di siya pinagaling. O kung wala siyang sakit, magbibigay ba siya? Malamang ko eh. Pero iba ang sinasabi ko, walang ginagawa sa iyo ng Diyos, pero pusa mong ginagawa. Wala kang inaasahang blessing, pero ginagawa mo. Bakit? Willing ka. Tapos gusto mo magbigay ng glory. Walang pumipilit sa iyo. Iyon kasi may dahilan niya. Okay lang yun, wala namang masama ko. Pero ang tinitingnan ko, yung tunay na dahilan mo, bakit mo ginagawa yun? It is not because pinless ka. It is not because pinahaba pa ang buhay mo. Mabuti naman yun. Pero ang magandang dahilan, hirap ka na nga, magpipit ka pa. Ito ko sinasabi ko. Tingnan natin. 2 Corinthians
Kailangan pa nga nila eh. Mahirap nga sila eh. Pero ito ang sabi, 2 Corinthians chapter 8 verse 3. 2 Corinthians 8:3, for to their power I bear record. Sinusulat ni Pablo, nagre-record siya. Nag-ano siya? Nagsusulat. I bear record, yeah, and beyond their power, they were willing of themselves. Hindi po offering yan. Hindi po offering sa Diyos yan. Tulong po nila yun doon sa nangangailangan mga member sa Jerusalem. Yun yung purpose of the heart nila. Huwag niyong gawing offering yan sa Panginoon. As purpose of the heart, hindi po yung gawin yun. Ano sabi? Beyond their power. Higit pa sa kanilang kakayahan. Walang imposible sa taong may willingness. Gagawa ng paraan. Bakit? Gusto nyo gawin. Gusto nyo papurihan ng Panginoon. That's his number 2. Kaya nga sabi ko, ito lang yung paraan para talaga tumagal ka at mapagpala ka ng Diyos. Labor of love is doing service in the name of the Lord. The service that is not self-seeking but giving glory to His name. Number 3. Labor of love is doing service out of compassion. May mga tao likas na mahabagin, mababa ang loob, no? Likas na kinupurot agad ang puso niya. The point na niloloko ka na, pero go ka pa rin. Ay, kanya pulong niya, lagi ko na makikita yan. Pero di mo naman matiis, hindi ka naman. Sa libay nga eh, laging lalapit yung buntis na ano. Ay, December, buntis pa naman. Ay, 20 lang na napunta, sa buntis. Nakita ko na naman, after 6 months, di pa naman lumabas yan. Nahawa, bigay na naman. After ayan, nakita kami, yan ulit, buntis ulit. Ano ba yung pangalawa na? Di po, pangalan ko to, ito po yung dati. Ano ba? Kailangan ni Wayne yun. Laging buntis. Eh dahil naman makawain ka, sige lang. Nakakatawa, di ba? Meron pang isa, luluhod. Maawa po kayo. Kilala niyo yun. Kung nagpunta ka ng Malacca. Luluhod pa sa harapin. Sensya ka mo. Yung dahilan nila, paulit-ulit lang. Pero, magkano lang pa naman ito? Sige lang, ano po? Why? Because of compassion. Kung hindi sa compassion na ito, wala rin tayong kaligtasan. Kasi kahabagan lang ng Diyos, kaya tayo kaligtas eh. Kung hindi nahabag sa atin ng Panginoon, malamang. Ligaw na tayo, ang buhay natin ay pariwaran, mga kapatid. Anong sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which we have shown toward His name, in that ye have ministered to the saints. Na kayo ay naglingkod doon sa mga saints o sa mga mananampalataya. Yan yung sinasabi kong ginawa ng pastor niya eh. They were moved by their compassion. The church
has its ministry on the needy, but we are not doing this just to comply to what is expected, but because out of compassion and love for others. Ako ang taong madali mag-ministry. Akala niyo ba? Madali kumuha ng isang bagay na makikita sa labas. Madali makita isang bagay na gagawin natin magpakain, magbigay sa diyan ministry. Lahat niya kaya, very good yan. Pero ang gusto kong mangyari, ginagawa natin yun out of love. Hindi inutos ko lang para magpasita. May narinig ba kayo, inutusan ko kayo? Na kayo magkakain, mag-chain ministry because I want it to come out from you, out of your heart. It's not because I commanded it or having a good name for this church. Ganun po ang tao. Wala silang narinig na inutusan ko sila. Mag-chain ministry kayo, para sikat tayo, magpakain kayo. Sa kanila lahat galing yun. Nakita ko, yung puso nila, willing silang mag-serve. That is very good. Hindi ko nila utusan. Hindi ako tao mapag-post ng mga gagawin. I want you to feel that need within yourself. To be happy in your service. Para maging masaya kayo habang naglilingkod. Ayoko nagsisisi kayo na napipilitan lang. Out of your heart, out of your willingness, that's what I want to see. Kaya kung mapapansin ninyo, ako yung pastor na hindi mapapansin sa mga gagawin. Gusto ko nararamdaman niyo yung need. At pag narinig ko na binanggit mo na yun, matutuwa na ako. Nararamdaman ko kayo. Praise the Lord for that. And that is what is happening. We're doing this because we love Him. We're doing this because we believe Him. We're doing this because we love the Lord. We're doing this because we are willing. That's all I want. Yun lang po ako bilang pastor. Number 4. Labor of love is doing service with diligence. Pagtsatsaga. Hebrews chapter 6 verse 11, and we desire that every one of you, sabi ni Pablo, to show the same diligence. Gusto ko sana lahat ganon, sabi ni Pablo. Kung nakita ko yun sa iba na naglilingkod out of their heart, willingness, out of compassion, gusto ko sana nakikita ko rin sa lahat. Pero hindi mo talaga maasahan. Kunti lang talaga magkukumply dyan. Being diligent is the service of being constant. Ano yung constant? Hindi tuloy-tuloy. Kung ngayon wala siyang maribigay, hindi pwedeng, hindi yan, sa susunod wala na. Hindi sila ganun. Nandun pa rin ang passion niya na gawin sa susunod. Nananatili sa puso. Being diligent is the service, being constant, continuing, careful, earnest in effort, and work. Pero naman tayo, di ba? Kahit naman wala ka na eh. Okay lang, hindi mo magawa kayo kasi wala ka. Walang pera, walang sponsor. Okay lang. Darating at darating, susunod, titigil yan. Pero na naman yan. Ganun po ang Diyos. As long na nagpapagamit ka, meron siyang isusunod sa iyo. Why? Because you are a diligent one. Lagi nasa puso mo na gawin ito. Hindi yung nababala. Number 5. Labor of love is doing service with enthusiasm. Doon yung saya mo, doon yung sigla mo, doon yung effort mo. Ako,
Yun yung enthusiasm. Hebrews chapter 6 verse 12, that ye be not slothful. The word slothful means bakit sa Tagalog? Tamad. Yun ang ayaw na ayaw ni Pablo. That ye be not slothful. Talagang ayaw ni Pablo yung salita niya kasi siya yung tao. Sabi ka, ang lalaki walang pahinga. Yan. Hindi na nagpapahinga si Pablo. Ang pinakapahinga niya siguro yung nagbibiyahe, nakasakay sa sa asno. O ganun kami yung mga taong busy, di ba? Saan sila natutulog? Sa bus na. Sa biyahe na sila nagpapahinga. Sometimes ako rin pag biyahe ng bus, doon ako nagpapahinga. Pag pauwi na ako, dahil ako dito, doon ako nagpapahinga sa bus. Ang dapat, away ka pa rin kasi nasa bus ka eh. Kaya lang, enjoy ko na yung bus. Kasi yung oras yung masasandal ka, tapos nahangin lang ka sa bintana. Tayong lahat, nanonood na ng TV, ako nasa bus pa. Kasi, titigil, handa, tagal-tagal no, dami pa minahakot no. So that's it, nalilibaw ko sa sarili ko. Ganun talaga, no? Pagka, naghahanap ka ng pahinga. Kaya sabi dito, Hebrews 6:12, that ye be not slothful, but followers of them who through heart and patience inherit the promises. So this is the service with eagerness, involvement, lively, and with passion. Yun yung pag ginagawa mo na, natutuwa ka na. Ito ko nakikita sa tali, nandun yung enthusiasm niya, nandun yung sigla niya, nandun yung go niya, go. Pero talaga tama naman. Why? They're enthusiasm of that word. Nakakatuwa naman. Siyempre, ganun talaga tayo. Gusto natin maging po. And number 6. Labor of love is doing service through faith and patience. Kaya mo ginagawa yun dahil pananampalataya mo yun. At dahil meron kang katsagaan, nandun talaga ang promises ng Diyos. Masayang pakiramdam yun. Hebrews chapter 6 verse 11. And so after he had finally endured, sino to? Si Abraham to eh. He obtained the promise of God. Ibig sabihin, si Abraham, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming kahadlangan. Bakit ko ibibigay yung anak ko sa'yo? Eh, hiningi ko nga sa'yo ito eh. Bakit ko naman iaalay? O sige, ikaw naman ang Diyos na bubuhay ng patay. At alam ko naman, ikaw ay kaya mo naman gawin ng lahat. Kahit masakit sa akin, gagawin ko na para sa iyo. Anong pinatutunayan niya? Meron siyang hope, meron siyang faith, na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya, nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Binigay mo si Alsa. Nakita ng Diyos. Mas mahal pala ako nito kaysa sa anak niya. Bigla siya ng Diyos. Ayaw ko matakas. Paganoon dyan, akin to, binigay ko eh. Hindi ka tatagal sa Panginoon. Iiwanan mo na ako. I pray every one of us has this kind of attitude with the labor of love with the Lord so that you will enjoy the service for God. Kamay po tayo lahat ng pagkakas. Lord, salamat po sa umaga ito, sa blessing ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong encouragement sa amin. Salamat sa pagmamahal at tinuro mo sa aming puso. Masaya kami sa lahat ng aming ginagawa na walang pumili, Panginoon. Hindi
namin ginagawa ito dahil nagtusan kami ng kung sino man, kundi ginagawa namin ito dahil mahal ka namin Panginoon. Mahal namin ang Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga kapatid na ito. Diyos na bless po. O Diyos, dinadalayan ko sila. Ang naman ang kanilang kailangan ngayon, ang mga problema nila, ang naman ang iniisip nila, iilagan nila sa iyo. Pagtaas po mga kapatid na inyong mga kahilingan sa Panginoon. Amen. Amen. Ang Diyos, salamat po sa mga taas na kamay. Panginoon Diyos, salamat po. Dinadalayan mo mga kapatid na ito, ang matuloy na nagtitiwala sa iyo. Dalayan ito gulit mo ang kanilang pangailangan, Panginoon. Ang problema mo pinagdaanan, kung sila ay may karamdaman, bigyan mo po ng kagaling ng Panginoon. Salamat po sa inyong salita, maging kalakasan po namin ang pagkakulit. Sa amin po mag-uwi, patuloy po kami ipagtansya, idahon po kami ng kalakati sa kanya-kanyang ulang lahat. Pinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapulihan para sa iyo. At wala naman sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisa, ginagawa tayo ng Diyos, palimanagin ang kanyang mukha sa atin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay nagsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po. Ingat po tayo sa ating pag-uwi po. At kami po ay tabay lang po sa ating mga pastor na magkakailan pa sa IPC sila. Sabihin po tayo sa ating pag-uwi. Ano po? Ingat po sa pagdadrive, pati sa lahat. At kailangan po tayo lahat ng Panginoon. Salamat po. Kuya JR, sandali lang, pag-pray ka namin. Mga dito, sandali lang po. May lang po ng prayer sa Kuya JR. JR. Pakikuha lang ng bangko. Okay. Amen. Yes. Mga deacons, kapit lang po. Pag-pray natin si President, pray na po ito sa Oman. At kita niyo naman, hindi na rin niniwanan. Ang bagyo, nandito pa rin. Kasi po sa mga bagyo sa Panginoon. Bless you, kapatid. Okay. Bless po mga natin ang kapatid na ito. Kasi ko lang po yung anak ko. Okay, let us pray. Panginoon Diyos, sa ilang mga mga ilang sa mga sa iyo ang kapatid nito, sa iyo na natin sa Panginoon. Nagkumain po siya sa kanyang pag-ulit sa pagkawan sa Oman. Kailangan po niya ang katusan sa kanyang bahay, sa kanyang sa plano, at pati sa kanyang trabaho, masasabi siya ng mga patuloy siya ng pagkawan, ng hawa, sa bless mo po siya Panginoon sa aming puso pinagtitiwala sa iyo, pinakasakamay, sa pangalan ng mga anak at pagkakas ng Espiritu, again, po sa mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Yes. Okay, ingat po tayo sa ating pag-uwi. Kuya Bernie, yung meron, marami ko. Ibigay mo tayo sa ating pag-uwi. God bless us all. And see you po sa Wednesday.